JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arman. Walang eksaktong taon. Romblon. Ang Romblon. Isang lalawigan sa gitna ng Kabisayaan. Kilala bilang Marble Capital of the Philippines. Natatangi at mataas na uri ng marmol na dito lamang matatagpuan. Kaso nga lang higit pa sa marmol, tanyag ito sa mga dalampasigan na tila ba salamin ang dagat. Sa mga kabundukang luntian, tahimik ang lugar. Kaso nga lang, sa ganda at kapayapaan ng buong paligid, naroon pa rin ang natatagong misteryo. Payak ang pamumuhay ng mga tao dito. Karamihan ay mga minero at mangukit ng marmol. Habang ang iba, namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan, malayo sa ingay ng bayan nakatira si Arman, 21 taong gulang na binata, lumaking sanay sa hirap. Kasama ang ina na si Aling Rosa, 50 anyos ng mga panong ito. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, may bahagi ng kagubatan na bihirang pag-usapan, ang hilagang gubat. Kapag nabanggit ito, palaging sinusundan ng bulong o katahimikan ang matatanda. Wari may gustong pigilan na banggitin. Sa gitna ng gubat na yon nakatindig ang isang dambuhalang puno ng balete na ayon sa kwento ay nababalot ng misteryo at hiwaga. Nakatayo ang puno noon pang panahon ng digmaan. Ang mga ugat nito parang mga bisig na nakabaon sa lupa at ang mga sanga tila mga daliring nakaturo sa langit, parang bantay ng mundo ng tao at ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang sabi ng matatanda, karian daw ito ng mga engkanto na bawal lapitan lalo na pagsasapit ang dapit hapon. Kapag ang araw ay kalahating nakalubog at ang liwanag ay parabang nag-aalinlangan kung mananatili pa o tuluyan ng magpapaalam. May mga kwento ring kumalat. May ilang pumasok sa gubat at hindi na muling nakita. May mga alagang hayop na biglang naglalaho. At minsan pa daw sa katahimikan ng gabi, may naririnig na boses ng isang babae mula sa loob ng gubat. Malambing, mahina at puno ng lungkot. Sinasabing kapag sinundan mo ang tinig na ito, hindi ka na makakabalik pa. Para sa karamihan, ang mga ito ay babala. Pero para kay Arman ito ay alamat lamang. Mga kwentong binuo ng matatanda na walang magawa sa gabi. Ginagamit ito upang ipanakot sa mga kabataan. Eh sus naman, mga kwento lang yan, walang katotohanan. Hindi nga dapat pinaniniwalaan yung ganyan eh. Ang hindi alam ni Arman, may mga alamat na hindi basta kwento lamang. May ilan na nag-aantay lang ng tamang oras para muling magising. Isa si Arman sa mga pinakamatapang at pinakakakaibang binata sa bayan. Ngunit sa kabila ng tapang, may lungkot siyang tinatago. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang ama sa hindi mapaliwanag na dahilan. Isang gabi, hindi na lamang ito nakauwi. Matapos mangaso sa kagubatan, hindi na muling nakita pa simula noon. Ayon sa mga matatanda, narinig daw nila ang mga sigaw at alulong ng kung anong nilalang mula sa may masukal na bahagi ng kabundukan. Pero nang sumikat ang araw at pinunta ng lugar, wala silang natagpuan kahit bakas ng dugo. Kahit isang perasong gamit na makakapagturo sa ama, hindi nila natagpuan sa lugar. Kaso nga lang para kay Arman, hindi sapat ang mga alamat at bulong-bulungan. Hindi siya naniniwala na basta na lang kinuha ng dilim ang ama. Sa puso niya, malinaw ang paniniwala. Pinatay ito ng mga armadong lalaki. At balang araw,
hahanapin niya ang katotohanan. Simula noon, si Arman na lamang at ang ina ang magkasama sa buhay. Lumaki siya ng puno ng tanong at galit, lalo na sa tuwing maririnig ang matatandang nag-uusap tungkol sa sumpa ng gubat. Yan ang nangyari sa ama niya. Nilapitan ng mga engkanto. Kaya wag mo nang banggitin yan sa harap ni Arman. Baka magalit. Tama ang sinabi ng Ali. Galit nga si Arman sa mga chismis. Galit sa mga kwentong bayan na walang batayan. Galit sa ideya na ang kanyang ama kinuha ng mga nilalang na hindi naman niya nakikita. Kaya nang tumungtong siya sa edad na 21, ginawa niyang misyon sa sarili na pabulaan ang mga alamat na ito. Isang hapon ng Sabado habang nagkukumpulan ang mga binata sa tindahan ni Aling Sabel, biglang napag-usapan naman ang tungkol sa gubat sa Hilaga. Alam niyo ba kahapon daw? May 2 manganghoy na hindi na naman nakauwi. Dinala ng mga engkanto. Wika ni Dario, ang matalik na kaibigan ni Arman, habang sumisip-sip ng malamig na soft drinks. Natuwa si Arman sa sinabi nito. Engkanto na naman, Dario. Baka naligaw lang yung mga yon o nabiktima ng mga tao doon sa gubat. Yon ang kumuha sa kanila. Paano kung totoo nga? Ang sabi ni Tatang Nino, may narinig daw siyang tumatawa sa loob ng gubat kagabi, boses ng babae. Nakakapanindig balahibong araw eh. Wika ni Noel, isa sa mga kababata nila. Babae, baka kamo gusto niya lang makilala. Arman, huwag kang ang ganyan, delikado yun ha. Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang yung makikita mo sa gubat. Sa halip na makinig, tumayo si Arman. Inabot ang baryang pambayad kay Aling Sabel at gumisi. Pwes, bukas pupunta ako dun. Papatunayan ko sa inyo na puro kasinungalingan yung mga kwentong yan. Napatingin sa kanya si Dario na halatang nag-aalala. Uy Arman, baka mapahamak ka. Hindi lahat ng hindi mo nakikita, ibig sabihin walang katotohanan. Yun na nga ang punto ko, kaya ako pupunta dun para malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Arman. Habang nakahiga sa kama, tinitignan niya ang lumang larawan ng ama na nakasabit sa dingding. Nakangiti, may hawak na pala at nakasuot ng lumang sombrero. Tay, bukas pupunta ako sa gubat para matapos na ang lahat ng to. Gusto ko malaman ko anong meron dun At saka, kung ano ba talaga yung nangyari sa inyo. Tahimik ang paligid. Tanging pagaspas ng kortina ang maririnig. Ngunit sa katahimikan ng gabi, para bang may sumisipol sa labas. May boses na maririnig. Hindi na lamang pinansin si Arman. Pinilit sa sarili na hangin lamang ito. Ngunit kung nakinig lang siya ng mabuti, maririnig niya na ang simoy na yon may kasamang mahinang tinig na tila ba inaakit siya. Kinabukasang maagang nagising si Arman. Isinabit sa balikat ang lumang pana. Isinuksok sa tagiliran ang matalas na itak na minana pa niya sa ama. Pinagbasdan lang siya ng ina mula sa pintuan. May kaba ito sa mga mata. O anak, saan ka ba pupunta ng ganito kaaga? Wika ni Aling Rosa habang pinupunasan ang kamay sa apron. Dyan lang po may titignan lang sa kagubatan. Biglang nagbago ang mukha ni Aling Rosa. Mula sa gulat ay naging takot. Arman, wag mo sabihin na. Naipanahon na para malaman natin ang katotohanan. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Kung totoo man sila, haharapin ko. Anak, hindi mo alam kung anong klaseng kadiliman ang naroon. Ang gubat na yan ay hindi para sa atin. Yung tatay mo nga diyan nawala.
Nay, kahit ano pong sabihin nyo, hindi ako naniniwalang kinuha ng engkanto si tatay. Kaya nga po pupunta ako dun eh. Gusto ko malaman ng katotohanan. Gusto ko nang matapos yung mga katanungan ko eh. Ilang taon na ako nagtataka. Babalik po ako, Nay. Pangako po yan kasama ang kasagutan. At bago pa man makasagot ang ina, tumalikod na si Arman. Nagsimulang maglakad papunta sa kagubatan. Mabigat ang hangin bumungad kay Arman sa sandaling tumapak siya sa loob ng gubat. Nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Ang mga unang hakbang ay normal. Subalit habang lumalalim, isa-isang nagsimulang matahimik ang lahat. Ang tanging tunog na naririnig niya ay sariling paghinga. Sandaling napahinto si Arman. Parang biglang naging sementeryo yung paligid ah. Grabe, nakakabingi yung katahimikan. Hinawakan niya ang itak. Nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang lumalalim ang gubat. Ang mga puno ay mas nagkakadikit. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nilalamon ng mga anino na para bang lumulubog siya sa ilalim ng dagat ng mga dahon at sanga. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan bago niya narinig ang unang kakaibang tunog. Mahina, mahabang ugong na parang may umiip sa pagitan ng mga ugat ng puno. Sinundan niya ito, dahan-dahan, habang inaayos ang pagkakakabit ng pana sa balikat. Sa gitna ng kakahuyan may isang malawak na bakanteng lugar. Sa gitna nakatayo ang dambuhalang balete. Ang katawan nito ay kasing laki ng 3 bahay. Ang mga ugat ay parang mga braso na gumagapang sa lupa. Nakalawit at nagkukumpol. Ang mga dahon ay makapal, kulay itim at berde. Huminga si Arman ng malalim. Baka ito yung sinasabi nilang puno. Lumapit ng dahan-dahan, iniiwasan ang mga ugat. Habang papalapit, napansin ni Arman na may mga kakaibang marka sa paligid ng puno. May bilog na guhit. At sa gitna ng isa sa mga bilog, may nakalagay na lumang banga, basag sa gilid. Lumod siya at tinignan ito. Ang loob ng banga ay puno ng tuyong dahon at mga bulok na bulaklak. Siguro, mga alay ito ng mga taong dumaan dito. Pero bago siya makatayo, biglang may humampas na malamig na hangin. Tumayo ang balahibo. May dumaan sa likuran, isang anino na dumudulas sa pagitan ng mga sanga. Hoy! May tao ba dyan? Wika nito sabay bunot ng itak. Walang sumagot. Ang hangin lang ang kumakaluskos sa mga dahon. Ngunit sa malayo, mula sa likod ng mga ugat ng balete may narinig siyang mahinang boses ng babae. Malambing, parang awitin na may lungkot. Arman! Sino yan? Sino ka? Magsalita ka! Sandaling katahimikan ang bumalot sa lugar hanggang sa muli niyang narinig ang boses. Arman! Halika! Napalunok ang binata, kinakabahan at nagtataka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Lumapit siya sa pinanggagalingan ng boses. Habang sumusulong, naramdaman niya na mas lumamig ang paligid. Pagdating sa kabilang panig ng puno, nakita ni Arman ang isang babae, nakatayo sa gitna ng liwanag na parang usok. Maputi, mahaba ang buhok, naabot hanggang sa bewang. Suot ang lumang puting saya na tila gawa sa pinong sinulid. Ang mga mata ay kumikislap, nawari tubig sa ilalim ng buwan.
Hindi makapagsalita si Arman. Para siyang nawala sa sarili. Ngumiti ang babae sa kanya. Kanina pa kita inaantay. Arman. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Matagal na kitang kilala. Dito ka lumaki, hindi ba? Sa baryo malapit sa kagubatan. Ikaw ang anak ni Ramon. Bakit mo kilala ang tatay ko? Sino ka ba kasi? Hindi lang kilala. Mahal ko ang tatay mo. Tila huminto ang oras para kay Arman. Napalunok ng laway. Hindi makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Nung una ko siyang nakita ay kagaya mo. Matapang. Nais malaman ang katotohanan. Pero hindi siya umalis. Pinili niyang manatili. Ngayon ay isang dipa na lang ang layo nila. Ramdam ni Arman ang lamig ng hangin. Kasama pa dito ang bango ng babae. Humahalimuyak sa gabi. Parang bulaklak na hindi niya mawari. Ngayon, ikaw naman. Hindi. Tumigil ka. Hindi ako katulad ng tatay ko. Ngunit sa sandaling yun, naramdaman niya ang balat ng babae na dumampi sa kanyang pisngi. Malamig. Malambot at sa bawat paghinga, parang may kung anong nakakapasok sa isipan. Halika, Arman. Dumito ka. Hindi mo kailangang umalis. Para siyang nalulunod. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagiging malabo. Ang paligid ay umiikot. Ang tinig ng babae ay parang musika na pumapasok sa kanyang utak. Sa isang iglap, parang nakalimutan ni Arman kung bakit siya naroon. Subalit bago siya tuluyang lamunin ng tinig, kumislap ang napakatinding liwanag na nagmumula sa araw. Napakurap siya, na para bang binunot sa panaginip. Pagbalik niya ng tingin sa babae ay nag-iba na ang itsura. Ang magandang muka ay unti-unting nagbago. Ang mga mata ay nagdilim, nagiging itim na walang puti. Ang mga ngipin ay humahaba, matutulis. Anong klaseng tao ka? Hindi ka tao. Anong klaseng engkanto ka? Ngumiti ang babae. Hindi na ito ngiti ng kagandahan, kundi ng isang halimaw. Ngayon mo lang ba napagtanto? Sinubukan niyang ihampas ang itak. Sa halip na tamaan, tumagos lang ito sa hangin. Usok ang katawan ng babae. Nang maglaho ito sa harapan, biglang lumitaw sa likuran. Hindi mo ko masusugatan. Tao ka lang. Patuloy ang pagtakbo ni Arman at sa bawat pagkilos. Pakiramdam niya ay paikot-ikot lang siya sa parehong lugar. Ang balete, palaging nasa harapan niya at hindi nawawala. Parang sinusundan siya ng sariling anino. Hindi. Imposible to. Hindi mo ko matatakasan. Ang kagubatan ay sakin. Ang hangin, ang lupa, maging ang iyong paghinga. Tumakbo siya ng mas mabilis. Halos madapa. Hinahampas ang mga ugat at halaman. Sinasaksak ang mga sanga na umaharang. Habang ginagawa niya ito, nararamdaman niya na may sumasabay sa bawat hakbang. Mga aninong kumikilos. Kasabay niya, mga bulong na humahabol sa tenga. Hanggang sa tuluyan siyang nadula sa basang lupa. Tumama ang ulo sa ugat ng puno. At sa sandaling yun, sumikip ang paningin. Ang huling nakita bago mawalan ng malay ay ang muka ng babaeng nakalood sa harap niya. Nakangiti. Bumubulong.
Hinding-hindi mo ko makakalimutan. Makalis ka man sa lugar na ito, mananatili ako sa iyong isipan. Nagising si Arman sa malamig na tubig na dumadaloy sa noo. Umuulan. Ang mga patak ay dumidikit sa kanyang balat. Sa pagdilat, nakita niya ang kalangitan. Madilim, mabigat at puno ng ulap. Nasa paanan siya ng balete, ngunit ang paligid ay nagbago. Ang mga dahon ay kulay abo. Ang mga puno ay parang tuyo. Ang lupa ay basa ng dugo. Hindi kanya, kundi tila galing sa kung saan. Tumayo siya at nanginginig. Ano to? Totoo bang mga nakikita ko? Nilingon niya ang paligid. Walang ibang tao. Wala ang babae. Wala ang mga anino. Pero naririnig niya ang tinig. Hindi. Hindi mo ko makakalimutan. Hawak niya ang itak. Nagsimulang bumalik si Arman sa direksyong akala niya ay palabas. Habang naglalakad, napansin ang mga punong dinaraanan ay pare-pareho ng hugis. Ang marka, ang pagkakabaling ng mga sanga, parang paikot-ikot lang siya. Pero hindi niya alam kung saan. Hanggang sa wakas matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakita ni Arman ang unang sinag ng araw. Lumabas siya sa kakahuyan, basang-basa, pagod at nanginginig. Paglingon na wala ang balete sa likurang banda, parang hindi to kailanman naroon. Hindi to totoo. Hindi. Walang katotohanan ng lahat ng to. Wika niya. Pero sa mga naranasan, unti-unti nang naniniwala si Arman sa mga kwentong bayan na kumakalat sa lugar. Matapos ang buong araw ng paghahanap ng daan palabas sa gubat, halos maghiwalay na ang kaluluwa at katawan ni Arman nang makabalik siya sa bayan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Pagod na pagod siyang naglalakad sa gitna ng daan. Ang kanyang damit ay punit-punit. Puno ng putik. May bahid ng dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Ang mga mata ay nanglalaki. Hindi dahil sa kaba, ngunit dahil sa pagod at trauma sa mga nakita. Pagdating sa kanilang bahay, nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo sa hagdan at umiiyak. Nay! Nay! Napaangat si Aling Rosa nang makita ang anak. Ngunit hindi ito sumigaw o umiyak. Tila nabunot ang lahat ng lakas nito. Tumakbo papunta kay Arman. Niyakap ng maigpit. Pero kasabay nito, naramdaman din ang kakaibang lamig mula sa balat ng anak. Lamig na hindi galing sa ulan, kundi lamig na parabang galing sa hukay. Anak, ano ba nangyari? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dun eh. At huwag na huwag mong susundan yung tapang ng tatay mo. Wala po, Nay. Naligaw lang po ako. Umuulan kasi dun eh. Wala naman yung kanto. Wala ako nakita. Ngunit habang sinasabi niya ito, ang kanyang isipan ay parang silang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang tinig ng babae. Kailanman, hindi mo ko makakalimutan. Dinala siya ng ina sa loob. Binigyan ng mainit na inumin. Nilinis ang mga sugat. Sa buong gabi nilagnat si Arman. Ang kanyang lagnat ay hindi bumaba. Mainit ang katawan. Ngunit ang mga buto ay tila sinasaksak ng yelo. Sa pag-idlip ni Arman, ang tanging nakikita niya, ang itim na mata ng babae at ang matutulis itong ngipin. Kinabukasan lumabas si Arman. Sinubukang maging normal. Ngunit hindi na siya ang dating Arman. Noon ay madali siyang patawanin. Ngayon ay mabilis nang magalit.
May mga gabi na hindi siya makatulog. Sa halip lumalabas siya at naglalakad sa kalsada. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang malambing na tinig, malamig na presensya. Ang mga kaibigan na si Dario at Noel dumalaw sa kanya. Uy Arman, salamat sa Diyos at buhay ka ha. Hinanap ka namin akala namin kinuha ka na ng mga... Wag mong babanggitin yan. Wika ni Arman. Wala ako nakita. Naligaw lang ako. Yung gubat talaga malaki lang eh. Wala namang laman ko hindi puno. Pero ano man yung mata mo? Parang hindi ka natulog ng isang taon na. Anong nangyari doon sa loob? Wala nga. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Kung gusto nyong maniwala sa mga kwentong bayan, gawin nyo. Pero wag na wag nyo akong idadamay. Pinilit ni Arman na itago ang katotohanan na naranasan niya sa loob ng gubat. Ayaw niyang may makaalam, lalo na si Dario at Noel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iya at pagdududa sa sarili. Paano niya ipapaliwanag ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao? Paano kung isipin nila na isa na rin siya na nilalang sa gubat? Ang Arman na nakilala nila, ang matapang, masiyahin at matatag. Animoy napalitan ng isang estranghero. May kaluluwang tinablan ng kung anong hindi maipaliwanag. Nang sumapit ang ika-4 na gabi, matapos siyang bumalik, hindi na kinaya ni Aling Rosa ang takot. Nakita niya ang anak na nakatulala sa bintana. Tahimik, ngunit tila nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita. Arman, kailangan na nating humingi ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong, Nay. Ang kailangan ko, pahinga. Alam kong may nangyari sa'yo sa loob ng gubat, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari pa sa'yo. Hindi ko kakayanin na maging ikaw ay mawala din kagaya ng tatay mo. Dahil sa sinabi ni Aling Rosa, napapayag si Arman. Ibinilin siya ng ina kay Caselo, ang pinakamatandang albularyo sa kalapit na lugar. Kilala sa kakayahan na makipag-ugnayan sa hindi nakikitang mundo. Naglakad sila sa gitna ng bukirin patungo sa kubo ni Caselo. Ang kubo ay simple. Puno ng mga tuyong dahon at nakasabit na mga halamang gamot. Pagpasok pa lang ni Arman, masama na ang titig sa kanya ni Caselo. Hindi na nagtanong ang matanda. Ipinikit na lang ang mga mata. Umugong. Nagsimulang magbasa ng orasyon. Masyadong matigas ang ulo mo, Armana. Hindi mo pinaniwalaan ang mga bulong. Kaya sinigaw nito ang sarili niya sa'yo. Wala po ko nakita, Caselo. Wala po kong paniniwalaan. Nagsisinungaling ka. Ang lamig sa paligid mo, ang amoy at insenso, hindi lang siya nakikita, hinahawakan ka niya. Lumapit si Caselo kay Arman. Hinaplos ang gilid ng leeg. Doon sa ilalim ng kanyang tenga, may maliit na marka. Isang lamat. Bahagya lang na mas maitim kaysa sa kulay ng balat. Nagsimulang ipaliwanag ni Caselo ang katotohanan. Ang babaeng engkanto ay tinatawag nilang Maria Sinta. Isang nilalang na nagbabantay sa mga ugat ng nakaraan. Hindi siya masama o mabuti. Nais niya ng kasama. Isang taong katulad ng ama ni Arman na umalis sa mundo ng tao at nanatili sa kanya. Ang tatay mo, si Ramon, siya ay inalaya ni Maria Sinta ng pananahimik. Pumasok siya sa gubat at kinuha ang katahimikang hindi niya makita sa inyong bayan. Ang banga na nakita mo sa paanan ng balete ay naglalaman ng pananahimik na yon. Kaya siya natagpo ang malamig at tuyo, walang kaluluwa, ngunit payapa.
Napakuyom ang kamao ni Arman. Galit ang nararamdaman. Hindi niya alam kung saan ito ibabaling. Sa sarili niya, sa engkanto o sa kanyang ama. Pero ikaw, hindi ka pumayag. Ngunit dahil hinawakan ka niya, ang lamig ay nasa iyo na. Ngayon ikaw ang tulay. Ang gubat ay sumunod na sa iyo pauwi. Nagsimulang manginig si Arman. Hindi na siya nag-aalinlangan pa. Nararamdaman niya ang malamig na tinik na gumagapang sa kanyang leeg. Pero ano po ang kailangan kong gawin? May dalawang paraan para harapin ito. Una, bumalik ka sa gubat. Lumuhod ka sa harapan niya. Tanggapin ang kanyang alok. Tanggapin ang pananahimik. Mananatili siya sa iyo at mananatili kang payapa. Ngunit mamamatay ka sa mata ng tao. At yung pangalawa? Ang pangalawa, ang paghahanap ng susi. Dahil hindi mo tinanggap ang pangangailangan niya, ngayon ay kukunin niya ang pangangailangan ng buong bayan. Magpapakita siya sa iba. Unti-unti niyang kukunin ang mga tao sa inyong baryo. Kailangan mong hanapin ang hiyas ng katotohanan, ang tanging bagay na pwedeng makapagpalaya sa kaluluwa ni Ramon at makakapagpatahimik kay Maria Sinta. Hiyas. Anong hiyas ng katotohanan? Ito'y isang lumang bagay na ayon sa alamat. Inukit mula sa lumang punong santol sa plaza. Matagal na itong nawawala. Kapag nahanap mo yan, maaari mo siyang talunin. Kung hindi, Hindi na tinapos ni Casilo ang pag-uusap. Sa halip, binigyan niya si Arman ng isang maliit na amuletong gawa sa bato at punong-puno ng orasyon. isuot mo ito. Panandalian lamang ang bisa niyan. Hindi ito panlaban kay Maria Sinta. Arman, ito ay pantabing lang. Tago ng paningin. Pero sa gabi, kailangan mong maging maingat. May mga bagay na hindi makokontra ng anumang proteksyon. Umuwi si Arman suot ang amuleto, puno ng bagong takot. Takot na may batayan. Hindi ito takot sa mga alamat. Ito ay takot sa katotohanan. Ngayon, alam niya na ang pagiging matapang ang nagdala ng sumpa sa buong bayan. Kinagabihan, hindi na siya natulog sa higaan. Umupo siya sa gilid ng bintana. Hawak ang itak, handang makipaglaban. Dahil sa init ng lagnat at sa pagod, sandali siyang naidlip. Sa kanyang paggising narinig ang tunog. Hindi to bulong o simoy ng hangin. Ito ay tawa. Isang mahina, malambing, malungkot na tawa na parang galing sa likod ng tahanan. Tawa na puno ng pangaakit at pangungutya. Agad niyang sinilip ang bintana. Ang kalsada'y madilim, walang ilaw. Ngunit sa ilalim ng puno ng mangga, nakatayo ang isang silweta. Maputi, mahaba ang buhok. Nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay. Hindi na usok o anino ang babae. Solido. Totoong nakatayo roon. Nag-aantay. Ang tawa ni Maria Sinta ay tumatago sa dingding. Hindi bilang tunog sa hangin, kundi bilang lamig sa buto. Ito ay hindi simpleng tawa. Ito ay isang pangako. Isang malamig na banta na nagsasabing kinuha niya na ang unang bayad. Naramdaman ni Arman ang pagdampi ng malapot na dugo sa kanyang kamay. At nang makita ang tuyo na marka sa pisngi ng kanyang inang natutulog, doon siya nagising ng tuluyan mula sa pagdududa. Ang mga bulong at alamat ay naging matinding katotohanan. Ang tapang na dating ginamit niya sa pag-aalinlangan, napalitan ngayon ng tapang na gagamitin niya sa paghanap. Hindi. Hinding-hindi mo kukunin ang nanay ko. Hindi ko hahayaang mangyari uli ang nangyari kay tatay.
Kagad siyang kumilos. Tinalian ni Arman ang amuleto ni Caselo sa kanyang pulso. Naramdaman kagad ang bagyang init na kumukontra sa lamig na bumabalot sa kanya. Kinuha ni Arman ang matalas na itak. Ngunit hindi ito ang susi. Ang hiyas ng katotohanan ang kailangan niya. Nakalawit sa dingding, kinuha niya ang lumang lampara ng ama. Binuksan ito. Nagbigay ng maliit na dilaw na liwanag, sapat para ipukol sa kadiliman. Sa loob ng lampara, nakita ni Arman ang sariling determinasyon. Isang munting liwanag na pilit na lumalaban sa malawak na dilim. Babalik po ko. Babalik ako, Nay. Wika niya. Hinalikan ng noo ng ina. Ang ginaw sa balat ni Aling Rosa ay nagbigay ng paywatig kung gaano katagal naroon ang presensya. Lumabas si Arman sa bahay hating gabi. Ang kanilang bayan ay nakalubog sa mas matinding kadiliman kumpara sa nakasanayan. Para bang may humihigop ng liwanag at ingay mula sa bayan. Walang asong tumatahol. Walang kuliglig. Walang hangin. Tila may takip ang buong mundo. Habang naglalakad patungo sa plaza, naramdaman niya na tila sinasabayan siya ng sariling anino. Ang pulang amuleto, nagbibigay ng kaunting enerhiya sa hangin. Naramdaman niyang tinititigan siya. Hindi tao, kundi ng mga anino na sumusunod sa bawat galaw niya. Nang makarating sa plaza, doon naramdaman ang bigat ng sumpa. Nakatayo sa gitna ang lumang punong santol. Kasintanda pa raw ng pinakaunang pinuno ng bayan. Kung noon ito ay sagisag ng kasaysayan, ng mga kwentuhan at tawanan. Ngayon ito ay sumasagisag ng pighati. Ang mga ugat nito ay parang malalaking ahas na gumagapang sa lupa. At ang korona nito, makapal kaya hindi man lang makadaan ang liwanag ng buwan. Sa ilalim ng puno, naramdaman ni Arman ang matinding lamig. Mas malamig pa kaysa sa bungad ng gubat. Dito nagsimula ang lahat ng alamat at dito magtatapos ang lahat. May kutob ako. Dito ko matatagpuan. Nagsimula siyang magukay sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ugat ng puno. Ang lupa ay matigas, parang bato. Puno ng mga lumang ugat at mga batong buhay. Ang bawat paghukay niya ay parang paghukay sa sariling nakaraan. Habang naghukay, narinig niya ang tawa. Malambing, malapit. Arman, anong hinahanap mo? Wala nang natira dito, kundi mga alaala at kalungkutan. Itinaas ni Arman ang lampara. Nakita niya ang silweta sa isa sa mga sanga. Maputi, nakayuko at pinapanood siya. Hindi. Kailanman hindi mo ko mapipigilan. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng tatay mo? Tinalikuran niya ang lahat. Binigay niya sa akin ang kaluluwa para sa pananahimik. At ngayon, gusto mong suwayin ang huling kahilingan. Biglang tumindi ang lamig. Napahinto si Arman. Sa hukay na ginagawa niya, biglang lumitaw ang muka ng isang lalaki. Hindi ito multo kundi isang ilusyon. Ang muka ng kanyang ama na nakangiti. Anak, huwag mo nang ituloy. Payapa na ako dito. Huwag mo nang istorboy ng katahimikan. Sumama ka na lang sa akin. Ang ilusyon ay mukha ng makatotohanan. Ang ngiti. Ang marka sa pisngi. Ang amoy ng tabako na madalas gamitin ng kanyang ama. Kundi lang dahil sa lagnat na pumipiga sa kanyang katawan at sa malamig na dugo sa kamay. Siguro ay susunod na siya. Ngunit naalala niya ang tuyot na mukha ng ina. Hindi ka totoo. Ang tatay ko.
Kahit anong hirap, hinding-hindi niya kami iiwan. Pinitik niya ang isang bato sa mukha ng ilusyon. Sa pagdampi ng bato, naglaho ang muka. Ang tawa ni Maria Sinta ay naging isang hiyaw ng pagkabigo. Mangmang, mas pinili mo ang sakit kaysa sa kapayapaan. Nagpatuloy si Arman sa paghuhukay. Ngayon ay puno ng galit. Ang mga ugat ay humigpit sa kanyang pala. Mas matindi ang paghigpit ng kagustuhang magtagumpay. Mabilis ang paghuhukay. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng paghuhukay, humampas ang pala sa isang matigas na bagay, kumalansing ng napakalakas. Nanginginig pa ang mga kamay, kinalkal ang lupa gamit ang pala. Isang lumang kahon na halos nabubulok na. Nilalamon na ng lupa. Ang kahon ay may maliit na kandado, ngunit sa sobrang kalumaan, madali itong nabaklas. Nang mabuksan ang kahon, sumilay sa kanya ang isang kakaibang liwanag. Sa loob, nakaiga sa gitna ng tuyong dahon at alikabok, ang hiyas ng katotohanan. Hindi ito isang ordinaryong bagay. Ito ay isang peraso ng kahoy, kasing laki ng palad niya. Bilog, ngunit may 5 sulok. Isang pentagram na inukit ng napakadetalyado. Ang kulay nito ay itim, ngunit sa gitna ng 5 sulok, may isang batong kristal na sumisinag ng mahina. Parang isang malaking bituin na inilabas mula sa gabi. Dahan-dahan itong kinuha ni Arman. Nang dumampi ang hiyas sa balat, isang matinding init ang dumaloy mula rito. Pumasok sa kanyang pulso, naglakbay patungo sa liig. Ang malamig na marka na iniwan ni Maria Sinta ay biglang nag-init. Naramdaman niyang may tinik na inalis mula sa loob ng kanyang tenga. Ang lamig sa paligid ni Arman ay kaagad na umatras. Ang aninong nakaupo sa puno ng santol, biglang naging usok, tuluyang naglaho. Nahanap mo ang bagay, pero hindi mo pa rin ako matatalo. Ang hiyas ay susi, pero kailangan mo pa rin gamitin ang susi. At upang magamit yan, kailangan mong pumasok sa aking mundo. Naramdaman ni Arman ang pagbabago. Hindi lang siya inalisan ng lamig, binigyan siya ng lakas. Ang pagdududa na pinasok ng engkanto sa kanyang isipan ay kagad nawala. Ang lagnat sa kanyang katawan ay bumaba, para siyang muling nabuhay. Tinignan ni Arman ang hiyas. Ito ay hindi panlaban, hindi pangwasak. Ito ay susi para magbigay daan. Naalala niya ang paliwanag ni Casilo na ang hiyas ang tanging bagay na pwedeng makapagpawala sa kaluluwa ni Ramon at makapagpatahimik kay Maria Sinta. Ang hiyas ay gawa sa santol, ang puno na nagbabantay sa mga alaala ng bayan. Sa madaling salita, ito ay may kapangyarihang ibalik ang nakaraan, na makita ang totoong pangangailangan ng engkanto at ang totoong desisyon ni Ramon. Nang sandaling ito, alam na ni Arman ang susunod na hakbang. Hindi niya kayang talunin ang isang engkanto sa sarili nitong teritoryo gamit ang itak. Kailangan niya itong harapin sa mental at espiritual na laban. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong gamitin ang hiyas para makita ang tunay na nangyari sa tatay ko. Pagkatapos niyan, papalayain ko siya. Binalik niya ang lupa sa paligid ng santol, ngunit hindi niya sinara ang kahon. Sinuot ang hiyas sa loob ng damit, malapit sa puso. Nang tumalikod si Arman at nagsimulang maglakad pauwi, hindi na ang lamig ang nararamdaman niya, kundi ang bigat ng misyon. Alam niya ang huling laban, hindi na sa pagitan ng tao at engkanto. Pagdating sa bahay, nakita ang ina. Sa wakas, napansin ni Arman ang kulay abo sa pisngi nito. Bagyang nawala na. Ang hiyas
ay umepekto. Pinipigilan nito ang paghigop ng buhay ng engkanto. Subalit alam niya na ang epekto ay panandalian lamang. Sa muling paghawak ni Arman sa itak, lumingon sa bintana sa direksyon ng hilagang gubat. Ang tanging liwanag na taglay, ang dilaw na sinag ng kanyang lampara at ang mahinang liwanag mula sa iyas. "Huwag kang mag-alala, nanay. Babawiin ko ang katahimikan na kinuha sa atin." Ang huling laban, hindi magaganap sa kanilang bayan, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng dambuhalang balete. Matapos manumbalik ang lakas at kumpiyansa, hindi na nagsayang ng oras si Arman. Hawak ang matalas na itak, suot ang amuleto, at ang hiyas ay nakadikit sa kanyang dibdib, naglalabas ng mahina, ngunit patuloy na init. Ang pagbabalik ni Arman sa ilagang gubat ay malaki ang pagkakaiba kaysa sa unang pagpasok sa lugar. Nung una, ang gubat ay sumisipsip ng lahat ng liwanag at tunog. Ngayon ang hiyas ay tila nagbubukas ng daanan. Ang mga palumpong na dati ay humaharang at umihigpit ay tila umuurong. Ang mga anino na sumusunod sa kanya ay hindi na nagpaparamdam. Gayunpaman, mas naramdaman niya ang galit ng kagubatan. Hindi na ito malamig at mapang-akit, kundi mainit, mapagbanta. Parang isang dambuhalang nilalang na nasasaktan at nagagalit dahil pilit inaagaw ang isang bagay na inangkin sa kanya. Mabilis siyang nakarating sa gitna ng kakahuyan. Sa pagdating sa malawak na bakanteng espasyo, nakita niya kaagad ang dambuhalang balete. Mas malaki, mas madilim, at wari nakahanda ng lumunok. Naroon ang ikantong si Maria Jacinta, nakatayo sa ilalim ng pinakapuno ng balete. Hindi na ito ang maputi at kaakit-akit na imaheng nakita ni Arman nung una. Ang mahabang puting saya ay kulay abo na. Ang kanyang buhok ay parang itim na mga ahas na gumagalaw. Ang mga mata ay tuluyan ng naging itim, na tanging ang kislap ng galit ang nakikita. Ngunit may isang bagay na nagpabago sa paningin ni Arman. Ang hiyas ay nagbigay sa kanya ng pananaw. Sa paanan ni Maria Jacinta, hindi lang ang mga ugat ang gumagapang. Nakita niya ang libu-libong maliliit na kamay na pilit na umaabot sa kanya. Ito ang mga kaluluwa na hinigop ng balete. Mga kaluluwa na kinuha ng pananahimik. Bumalik ka, Arman. Mas pinili mo ang sakit kaysa sa katahimikan. Para sa iyong ina o para sa isang bayan na matagal nang kinalimutan ang kanilang kasaysayan. Binunot ni Arman ang hiyas mula sa dibdib. Sa paglabas nito, ang malaking batong kristal sa gitna ay biglang lumiwanag at ang liwanag ay tumama sa mukha ng engkanto. Napatras ito. Napayaw sa sakit. Hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ano yan? Bakit mo sinasaktan ang sarili mong ama? Yan ang huling paalam niya. Nagkakamali ka. Yan ang huling pagsuko niya. Kinuha mo ito dahil ito ang iyong pangangailangan. Ang hiyas ay hindi panlaban. Maria Jacinta, ito ay salamin. Itinaas ni Arman ang hiyas. Itinutok sa balete at kay Maria Jacinta. Binigkas ang mga salitang tinuro ni Caselo. Ipakita mo ang katotohanan. Ibalik ang nakaraan. Bawiin ang katahimikan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang balete ay nagsimulang magbaga. Ang hiyas ay naglabas ng isang matinding liwanag at ang paligid ni Arman biglang nagbago. Wala na siya sa gubat, kundi nasa isang alaala. Nakita niya ang ama na si Ramon. Halos 15 taon na ang nakalipas. Si Ramon ay hindi isang malakas na tao sa panahong yun. Siya ay payat. Palaging pagod.
May malaking galit sa mata. Parehong galit na dinala ni Arman sa paglaki. Nakaupo si Ramon sa ilalim ng balete. Umiiyak. Nakatingin sa banga ng pananahimik na nakalagay sa lupa. Pagod na ako. Ang aming bayan ay puno ng kasinungalingan at inggit. Ang buhay ay mahirap. Ang pamilya ko ay naghihirap. Wala akong magawa kundi maging isang anino. Lumitaw si Maria Sinta. Mas malambing ang anyo. Tila isang diwata ng kalungkutan. Hindi mo na kailangang magdusa. Ako ang tagapangalaga ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Hindi ko kukunin ang buhay mo, Ramon. Kukunin ko lang ang sakit. Ang lahat ng hirap, manatili ka sa akin at magiging payapa ka. Walang alaala, walang luha, walang hangganan. Dahan-dahang lumapit si Ramon sa banga. Wala na sakit. Wala na. Nang hawakan ni Ramon ang banga, binalak na itumba ito. May biglang humila sa kanyang atensyon. Isang bagyang tunog na mula sa malayo. Isang sipol. Ito ang sipol na ginagamit ni Aling Rosa para tawagin si Ramon pauwi ng tahanan. Tumingin si Ramon sa direksyon ng bayan. Nag-aalinlangan. Ngunit ang pagod ay mas matindi kaysa sa pagmamahal. Binitawan niya ang banga. Tinignan si Maria Sinta, puno ng pagsuko. Hayaan mo na. Wala na akong lakas sa bumalik eh. Ibigay mo na sa akin ang katahimikan. Ito ang sandali. Ang pagpapasya ni Ramon ay personal. Isang pagpili ng kapayapaan kaysa sa responsibilidad. Pinahid ni Maria Sinta ang luwa sa mata ni Ramon. At doon, tahimik na hinuwa ang kanyang kaluluwa. Naiwang malamig at payapa ang katawan sa gilid ng gubat. Naglaho ang alaala. Bumalik si Arman sa harapan ng balete. Si Maria Sinta ay nakaload sa lupa. Nagtatakip sa muka habang umiiyak. Ang hiyas. Nanginginig sa kamay ni Arman. Nakita mo ang katotohanan. Hindi ko siya kinuha. Pinili niya ang katahimikan na hindi niyo maibibigay sa kanya. Ang hiyas ay nagpakita ng katotohanan. At ang katotohanan ay sinaktan ka. Oo, nasaktan ako. Napagod ang tatay, Maria Sinta. At ikaw ang naging kanlungan niya ng mga panahong yun. Kaya wag mo kong papaalisin. Hindi kita papaalisin pero ang tatay ko, kahit kinuha niya ang katahimikan, iniwan niya ang pag-asa sa isang tao. Sa akin, kinuha niya ang katahimikan, ngunit ang kaluluwa niya nananatiling nakagapos sa aming alaala habang buhay. Ang katahimikan mo, ginagapos ang iba. Maria Sinta, ikaw ang tagapangalaga ng mga nakalimutan. Ang pangangailangan mo, mapuna ng kalungkutan mo. Pero ang hiyas, nagpapakita na ang kaluluwa ni tatay ay kailangan ng maglakbay. Palayain mo siya. At sa halip na pangangailangan, maging bantay ka. Bantay ng mga alaala, hindi na mga pagkakamali. Pumikit si Maria Sinta. Ang itim na mata nito, naging puti. Naglabas ito ng mga luha na parang tubig dagat. Hindi ko siya pwedeng palayain. Kung aalis siya, mag-isa na lang ako. Hindi ka mag-iisa. Lagi ka naming maaalala. Manatili ka sa kagubatan, Maria Sinta. Maging diwata ka muli. Bantayan mo ang aming kasaysayan at wag na wag mong kukunin ang kaluluwa ng sino mang naghahanap ng katahimikan. Lalo na kung meron pa silang pamilya na nag-aantay. Sa puntong ito, dahan-dahang itinaas ni Maria Sinta ang kanyang mga kamay. Nakatingin sa balete.
Isang mahinang tunog ang narinig ni Arman, parang isang tao na huminga ng panghuling beses. Mula sa pinakapuno ng balete, isang munting sinag ang lumabas. Ito ay nag-anyong tao, ang kaluluwa ni Ramon. Napalingon si Ramon kay Arman. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon isang ngiti na walang sakit. Tumingin siya kay Maria Jacinta. Yumuko sa pagpapasalamat. Pagkatapos tumingin sa direksyon ng kanilang bayan. Maraming salamat, anak. Patawarin mo ko. Ang kaluluwa niya ay umakyat. Parang isang tala na sumama sa liwanag ng araw. Nang umalis ang kaluluwa, unti-unting bumalik sa pagiging puti ang kulay ng engkanto. Ngayon nakatayo siya sa ilalim ng puno, tahimik at parang isang rebulto. Hindi na siya isang halimaw, isa siyang diwata, tagapagbantay. Inalis ni Arman ang hiyas sa dibdib. Ang kristal ay humina, naging itim muli. Ngunit ngayon ay may bakas ng ginto. Kinuha niya ang itak at naglakad palabas. Paglabas ng gubat, tumama sa kanya ang liwanag ng umaga. Ang hangin ay sariwa. May amoy ng palay at tubig. Ang huni ng mga ibon, muli niyang narinig. Bumalik na ang ingay sa kanilang bayan. Pagpasok niya sa tahanan, si Aling Rosa ay gising na. Nakaupo at umiinom ng kape. Nang makita siya, tumakbo ito at niyakap siya ng maigpit. Arman, saan ka ba nagpunta? May lagdat ka pa kagabi ah. Hinawakan ni Arman ang pisngi ng kanyang ina. Ang tuyot na marka ay wala na. Ang balat ni Aling Rosa, mainit, puno ng buhay. Sa gubat lang po, Nay. Pero ngayon tapos na. Alam ko na po ang katotohanan. Naging mapayapa muli ang kanilang baryo. Ang mga tao, nag-uusap pa rin tungkol sa gubat. Ngunit ngayon, may paggalang na at hindi na takot. Alam nilang ang gubat ay hindi na isang sumpa, kundi isang bantay na nagpapaalala sa lahat na huwag kalimutan ang pinagmulan. Huwag lamunin ng kalungkutan at pagod. Manatiling may pag-asa. Ito ang natutunan ng isang binata na hindi naniniwala sa mga misteryo, pero siya pa ang naging tagapagligtas ng buong sityo. Kabayan, nangangailangan ka ba ng depensa espiritual o baliksumpa? Narito ang Marahuyo Bracelet from Lika Merchandise. Ito yung pinakasikat na bracelet natin ngayon sa Lika. Pero bakit nga ba sobrang sikat ng Marahuyo? Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. At yun nga mga kabayan ko, hindi lang siya natatapos bilang pandepensa espiritual. Narito din yung tinatawag nating rebuelta o baliksumpa. Kung ano yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Hindi pa rin siya doon nagtatapos mga kabayan ko. Ito yung mga patotoo. Minsan ba nararanasan mo kapag natutulog ka, may mga naggagambala, nagigising ka alas 3 ng madaling araw, or meron ka mga sakit, panghihina ng katawan, sakit ng ulo na hindi nalulunasan ng mga medisina. Marami tayong patotoo sa Marahuyo. Pag hawak pa lang nila, naramdaman nila yung kilabot na pakiramdam at nawala yung mga sakit na matagal nang iniinda. Higit sa lahat, nakakatulog ng payapa. At ang pinakasikat na kwento natin mga kabayan, yung mangkukulam na buwelta. Sa nating kabayan, sinuot niya yung Marahuyo, kinabukasan, na ospital yun ng kukulam sa kanya dahil sa rebuelta. Kung interesado ka sa Marahuyo kabayan, paki-search Likha Merchandise Marahuyo. Kasi marami ng scammers ngayon eh. Make sure dun kayo bibili sa mataas yung ratings, Likha Merchandise at maraming sold. Again, kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Likha Merchandise Marahuyo.